Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. And of course, sa ating mga cross-watchers, magandang araw po sa iyong lahat. Welcome and welcome back po dito sa Bottom Magos PH. My name is Angel Francia Feliciano. Now, in today's video, Aquarius, alamin natin kung ano yung mga good news na paparating sa inyo. Ayan, paalala lang Aquarius. At sa lahat po ng mga nanonood, cross-watchers, lahat po ng tarot readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang. So, ibig sabihin, hindi po lahat makaka-resonate. Kunin nyo lang kung sa kayo nag-resonate, Aquarius, at iwan yung hindi. Okay, so, titignan natin kung ano yung mga good news na paparating sa inyo regarding your love life, trabaho, kaperahan, at kalusugan. Alright, unahin muna natin sa love life mo, Aquarius. Okay, wait lang. Alright, Aquarius. Okay. So, first card, you have Twin Flame. Okay, isa sa mga good news na matatanggap ninyo or darating pagdating sa inyong love life, romantic relationship, or is Twin Flame. This is a sign, Aquarius, especially sa mga Aquarius natin dyan na hindi pa natatagpuan ang kanilang Twin Flame. Now, I feel like even though kahit na yung iba sa inyo is, if you are already in the relationship, I feel like yung iba sa inyo, hindi pa yan yung twin flame ninyo. Okay? Hindi lahat makaka-resonate. Because sometimes, especially because the reason why sa relationship, the reason why we meet people in our life, especially sa buhay pag-ibig, relationship, romantic relationship, it's because they teach us lessons. They help us grow. Diyan natin na-experience yung mga heartbreak. Diyan natin na-experience kumbaga diyan tayo natututo. Alright? Especially growing up. College days, akala mo, yung nangliligaw sa'yo, yung childhood sweetheart mo, siya na yung soulmate or twin flame mo. But then later in life, when you grow older pa, you realize na sometimes, ganyan nangyayari yung iba na akala nila siya na yung soulmate. Yung pala, maghihiwalay din sila after so many years. It's because may it's not, she is not or he is not your talagang nakatakda sa'yo na maging last partner mo sa buhay. Okay, there's a reason why every people we meet in a certain timeline, like for the past few years, meron ka naging kasyota. May purpose siya bakit siya dumating sa buhay mo. May purpose siya kung bakit siya naging part ng buhay mo. But then, darating yung time naghihiwalay kayo because ang kapalaran nyo hanggang dun lang. And then, when you proceed to next relationship, kung ano yung mga natutunan mo sa past relationship mo, ma-apply mo sa next relationship. That's how we grow. That's how we mature. At alam nyo yan. So, regarding twin flame, I feel like yung iba sa inyo, napipick up kong energy is whoever you are with right now, if you're in a relationship, if may karelasyon ka na, I feel like yung iilan sa inyo, hindi lahat, yung iba sa inyo, hindi pa yan yung twin flame mo. Meron pa kayong matatagpuan na iba na masabi nyo, ito na talaga yon. Ito na pala talaga yung twin flame ko. Yung iba naman sa inyo, yung iba sa inyo dyan, I feel like yung iba meron yung iba sa inyo single. Alright, yung meron naman sa inyo dyan na nanonood single, I feel like this time matatagpuan nyo na yung twin flame, malapit na. Yeah, so trust the magnetic pull of your twin flame. It will guide you towards them. Yeah, I feel like there's a reason why, yun na nga ang reason why we meet certain people in our lives for such a long time and then you grow out on each other. That means talagang yung reason lang, yung purpose lang why nagstay siya sa buhay mo, meron lang siyang itinuro. Yung presence niya itself, yun naman yung purpose niya. Mabigyan ka ng experience. All of us, we learn through experiences lang talaga. That's how we learn as we go through life, as we go through this tinatawag nating life journey. Okay? Through experiences. So, ayan. Next
situation is anticipation. Embrace the sweet anticipation of love's arrival in your life. It's coming. So this is a confirmation na marami sa inyo Aquarius, may darating na tao, babae man to or lalaki, tomboy ka man or bakla, LGBTQT, whatever, ano man ang gender mo, it doesn't matter. May paparating na pag-ibig. Magbubukas na naman ngayon ang love life mo. This is good. I feel like it's time for you to evolve na rin. Especially sa mga Aquarius na matagal nang gustong makahanap ng taong partner nila sa buhay. You know, it's very hard na mag-isa sa buhay. Wala kang matatawag. You will feel empty because lahat tayo, mayroon tayong tinatawag na twin flame. Okay? You will feel lost in this 3D. Sa bundong ibabaw, you will feel lost, hindi ka magiging masaya. Pag hindi mo ma-meet yung twin mo, kakambal mo sa soul mo, when you were nung soul ka pa, lifetime, may kakambal, lahat tayo may kakambal. Kaya nga tinatawag na twin. Twin is kakambal. Flame this is your soul, yung kabubuan mo, as yung kaluluwa mo, your soul, your flame. This is where your passion begins. Pag na-meet mo kasi ang twin flame, from the word flame, twin flame. Flame is apoy, passion. Mabubuhay ka, ma-excite ka, ma-inspire ka, ma-motivate ka. Kasi kung hindi mo ma-meet yung twin flame mo, wala kang motivation, lonely ka, depressed ka. So I think mararamdaman nyo yan as the days goes by. Mararamdaman nyo na parating yan. You know, sometimes sorpresa, the way we meet your twin flame, hindi sa mga pagkakataon hindi mo inaasahan. Okay? Next, we have sacrifice. Love may come with sacrifices. Evaluate what you're willing to give up. Okay, this is the good news about this one is, for those of you, ibang scenario naman to Aquarius, for those of you sa Aquarius na, I feel like yung iba sa inyo matagal na nagsasakripisyo sa relationship. I feel like yung iba sa inyo dyan, hirap ng lahat na lang sinasakripisyo. The good news about this is, darating yung time, at ito yung ina-anticipate mo. I feel like darating yung time na hindi mo na kailangan pang magsakripisyo. There will come a time na a relationship, you don't have to sacrifice whatever you need to sacrifice. I hope na gets niyo ako. Have you ever like isasakripisyo mo yung allowance mo, isasakripisyo mo yung trabaho mo, isasakripisyo mo yung hobby. Whatever that you need to sacrifice in a relationship, something when you need, kung magsasakripisyo ka kasi, lahat ng sakripisyo may kaakibat na kalungkutan. Right? Sacrifice is something that you give up unwillingly. Wala kang choice but to give up. That's sacrifice. Sasakripisyo mo. That is very hard sa relationship. Okay, siguro ilan lang makaka-resonate. Have you ever been in a relationship where kailangan mong isakripisyo ang trabaho mo? Kailangan mo, kahit no matter what you want, like for example, I have this example lang situation para ma-apply nyo rin sa sarili nyo if nagtugma. There is this mother, no, sinakripisyo niya ang kanyang pagiging ina na hindi niya maaruga mismo sa kanyang sarili mga anak niya kasi kailangan niyang mga ibang bansa para maibigay na pangtustos. Sakripisyo yon. Hindi mo mayakap-yakap ang anak mo. Growing up, wala sa'yo. Hindi ikaw nagpalaki. Lola or ibang tao na pinagkatiwala mo. That's something sacrifice. I feel like sa relationship, there's a situation, yung iba sa inyo, siguro na matagal nang pagod na nagsasakripisyo. Sinasakripisyo mo ang, kunyari gusto mong magluto. Or for example, sinakripisyo ko ang pagiging I've always wanted to be an ideal wife. Right? Ano ba ang ideal? Dapat magaling magluto, nasa bahay lang, something like iba-iba naman kasi pagiging ideal wife ng isang lalaki. The ideal wife na gusto niya is yung gusto niyang maging wife, right? For me kasi I've always like when I was in high school, college,
the kind of wife that I wanted to be, na gusto ko, o ini-expect ko is, magluluto ako, nasa bahay lang, mag-alaga ng bulaklak. Talagang parang, I've never imagined myself as being a businesswoman. Hindi ko in-expect na magiging businesswoman ako. Hindi ko in-expect na magiging tarot reader ako. Right? So, sinakripisyo ko yon. Sinakripisyo ko yung pangarap ko na ganyan para lang ma-compromise sa relationship. Something like that. So, the good news is, yung iba sa inyo, sa Aquarius, especially sa mga napapagod ng magsakripisyo, it could be anything. It could be a simple thing like pagsasakripisyo yung allowance mo. Like, sinasakripisyo mo mong yung natitira mong ulam, right? Ibibili mong ulam, isasakripisyo mo yung ipambili ko sana to ng Chanel ko or matagal ko nang gusto, but then kailangan kong ipadala to sa Pilipinas o kailangan kong ipadala sa asawa ko kasi kailangan something like that. I feel like matatapos na yan. Matatapos na yung mga ginagawa yung pagsasakripisyo sa relationship. That's a good news. Okay? Now, punta tayo sa inyong trabaho, Aquarius. Ano mga good news na matatanggap niyo parating? Good news, magandang balita. Okay, regarding your work and career for Aquarius. Aquarius, regarding their work, magandang balita regarding their trabaho or work for Aquarius. Okay, Aquarius, you have the Three of Cups. Okay, sa trabaho, I feel like merong collaboration na mangyayari, and sa trabaho, I think lahat makakasundo mo sa mga susunod na araw or buwan. Okay na okay or good ang team work, or like there's something teamwork, or if possible, kung especially sa mga Aquarius natin dyan na may kaaway sa trabaho or may gap or may awkwardness na nangyayari between your teammates or whatever, katrabaho, matatapos na, instead mapapalitan kung saan magkakasundo na kayo. Especially sa mga Aquarius dyan na may pinagdadaan ng problema sa trabaho kung saan mismo problema niya, mga katrabaho niya. Hindi mo makasundo or ilang sa'yo. Or there's something about I don't want to say hindi makasundo. Possibly, iba siguro nagkaroon ng misunderstanding. But there's something about team na mabubuo ulit, mayu-unite, or makakasundo mo na mga katrabaho mo. Next, you have the Page of Pentacles. Okay, yung iba sa inyo is, good news is, although madadagdagan ang trabaho, ang services, or ang mga services, ang mga trabaho sa inyo. But then, also, the good news is madadagdagan ang inyong kita, madadagdagan ang salary. So, additional work, but then salary increase naman. Okay, that's the good news. And it could also be, for those of you Aquarius na matagal na naghahanap ng trabaho, this is a good sign. This is a sign na mahahanap niyo na yung trabahong gusto niyo, or makakahanap kayo ng trabaho kung saan okay na okay yung sahuran. A good salary, parang ganun. Okay, next is, you have the Justice. Sa mga Aquarius dyan na nahihirapang balansehin ang trabaho, nahihirapan sa work schedule, okay, yan ang unang nasagap ko, work schedule, sa mga susunod na araw o buwan, magiging okay na or babalik na sa normal, or hindi mo na po problemahin. Sa mga namumblema dyan, Aquarius na namumblema sa work schedule nila. Okay, the good news is magiging mababalansi na ang routine or work schedule. Now, for those of you naman, yung iba naman sa inyo Aquarius, yung iba naman sa inyo is, I feel like, sa mga namumblema sa unfair treatment sa loob ng trabaho, sa loob ng workplace. Either coming from your teammates, unfair ang treatment, or possibly coming from your manager or your boss. If may naging unfair treatment na nangyari sa iyo from the past or recently, magbabago na. Okay? And for those of you naghahanap ng hustisya dyan regarding work, like justice, regarding sa trabaho, naghahanap ng hustisya,
related sa work, makukuha ninyo ang justice for some reason. Okay. Now, punta naman tayo sa inyong kaperahan, Aquarius. Regarding your money, finances, ano ang mga good news, mga gandang balita? Money for Aquarius. Okay, money tree! Aquarius! Sa mga susunod na araw buwan, mukhang ang dami mong perang makukuha. Either through business, through salary increase, through bonuses or compensation or commission. Regarding money, mukhang madaming pera ang papasok sa'yo. Money flow will increase. Yeah, dreams come true pa. Regarding money, matutupad. You will get what you have long desired. So, ang matagal nyo ng mga inaasam regarding money, this could also be if you have problems sa utang. Possibly, this is a sign na mababayaran na kayo. Especially if malaki yung utang na inutang sa'yo, Aquarius, sa may nagkautang lang ha. Because we're talking about money na makukuha. So, sa mga may utang dyan or inutangan, okay, this could be also a sign na mababayaran na kayo. I also see that you will be enjoying your wealth. So, that means maraming perang papasok sa inyo. I don't know how. Okay, sa anong paraan. Kayo na makaka-resonate. Kung may negosyo kayo, this means na magiging maganda ang takbo ng negosyo. Marami kang mabibenta. Could also be if trabaho naman, possibly dahil sa inyong mga possibly may ma-achieve ka sa work. Mabibigyan ka ng bonus ng boss mo or compensation. Yun na nga. Maybe if you are a social media influencer, this means malaki ang kikitain nyo next month dahil maraming views, something like that. Alright, so next situation regarding your money is independence. Wow! Manage money yourself. Independence. I feel like sa mga susunod na araw or buwan, Aquarius, sa mga good news na paparating is magiging financially independent kayo. You will be like, magiging okay kayo kahit wala kang kasama because you can provide on your own. This means talaga malaking perang papasok sa inyo sa possibly sa mga pang-discard ninyo kung in what way you man nakukuha ang pera. This means that you will feel financially independent. You will also be proud sa magiging ma-achieve ninyo financially in the coming days. Next, you have loyalty. True friendship and loyalty are among the most important values. Okay, sa mga Aquarius, hindi lahat makaka-resonate nito ha. Sa mga Aquarius natin dyan na may mga kasyoso sa negosyo, may team na tinatawag, may mga staff na tinatawag. This means that mapagkakatiwalaan niyo sila sa pagdating sa pera. Especially if you are CEO, if you are a boss, if you are nagmamanage ka, if you are nagmamanage ka ng team. Mahirap kasi sa panahon ngayon yung mahirap ipagkatiwala yung pera natin, right? Sa ibang tao. I feel like this is a good sign. Sa mga ka-resonate lang. Maybe you are, CEO, business owner, and then meron kang mga pinapalakad, or maybe like, I would say, mga farm or like vegetable farm, kano mang farm yan, or maybe real estate or pagrerenta, and meron kang inutusan na bantayan mo lang yung establishment. There's something about meron kayong mapagkakatiwalaan na nagmamanage ng negosyo mo or pera mo. Could also be in a form of investment. Okay, so of course this is a good sign na again, sorry ha, hindi lahat makaka-resonate. But if you have this feeling na may kutob ka na, parang mali di yan ang nasagap ko, parang hindi ko mapagkatiwala. You should always follow your intuition because yung inner guidance natin na tinatawag is yan yung mga kutob. So if you have this kutob na, hindi ko mapagkatiwala, then
listen to your inner guidance. I'm just saying that some of you Aquarius, meron kayong kaya nyo mapagkatiwalaan yung iba sa mga kung saan nyo pinagkatiwala ang pera mo. In a way na pinagkatiwala mo. Could be like in a way na okay, may papatayo akong negosyo sa Pilipinas, ang kapatid ko ang mag-handle, pinadalan ko. Then something like that. But then, if mali ang baliktad sa sinabi ko, then always follow your intuition or kutob. Okay? Kasi wala naman akong binanggit na pangalan dito specifically. Very specifically. Alright, napunta tayo sa kalusugan mo, Aquarius. Regarding your health, what's the good news? Regarding your health, what's the good news? Magandang balita. Okay? Aquarius. Aquarius, you have acceptance. You have massage. And you have do more research. Okay, yung iba sa inyo, Aquarius, you need, regarding your health, you need to do some research regarding your health. Wait lang. You need to do some research regarding your health. But the good news is, I think yung iba sa inyo is, everything is going right in the right direction regarding your health. Okay naman yung kalusugan niyo. You just need a little massage to de-stress, especially sa mga Aquarius natin dyan na stress or nabibigatan ang, mabigat ang pangatawan, mabigat ang pakiramdam, or like sumasakit ang slight massage lang siguro, parang gagaanan yung pakiramdam, ma-relax kayo or something like that. Okay? Now, Aquarius, let's get an angel messages. Mga angel messages. Ang gustong ibahagi sa'yo. Anong mga mensahe na gustong ibahagi sa'yo ng mga archangels mo na gumagabay sa'yo regarding right now. Bago natin alamin kung kailan mangyayari itong mga good news. Okay? Aquarius. Aquarius. Alright, Aquarius, you have Merlina. You're confused because you don't have enough information. Do research. Okay, for those of you, Aquarius, if you are confused about a situation, in any situation, perhaps regarding your health, perhaps regarding your love life, perhaps regarding your work, kung saan mang aspeto kayo nako-confuse, sabi ni Merlina, mag-research ka daw. There's something about research. You need to do a lot. More research is needed regarding some situation in your life. You have Bethany. Give yourself relaxing treat. Kailangan talaga massage. Like, so sinasabihan kayo, mensahe ni Archangel or Guardian Angel Bethany is try to relax yourself. Perhaps marami sa inyo sa mga nagdaang araw, Aquarius, laging napapaisip, nag-overthink. Alright, nakaka-stress yung pag laging nag-iisip. Nakapapagod ang utak mo, babagsak ang katawan mo, mapapayat ka, hindi ka matulog. So, just relax. Everything is going alright. Magiging okay din ang lahat. Last message, you have the Archangel, Guardian Angel Adriana. I am leading you towards the answer to your prayers. Okay, so, for those of you Aquarius na may mga pinagdadarasal, okay, tinutulungan kayo ni Archangel or Guardian Angel Adriana na matupad ang mga kahilingan ninyo. Mga pinagdadasal ninyo, mapakinggan ng Panginoon. Please listen to and follow the steps I am communicating through your intuition, thoughts, and dreams. Yung iba sa inyo, madadalawin kayo ng ni Archangel Adriana. So if you want to connect, kung gusto mong makipag-ugnayan, makipagtulungan o gusto niyo ng tulong kay Guardian Angel Adriana na mapakinggan ni God ang mga pinagpipray ninyo gabi-gabi, then you call on Guardian Angel Adriana.
Guardian Angel Adriana, thank you so much for helping me during these times. Ganito, ganito. You can also say Tagalog or Bisaya. Okay? Hindi naman namimili ng lahat ang mga angels, they're linguistic, bilingual or multilingual. Okay? So, ayan. Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus placement. Iyan po ang mga good news na maasahan ninyo. Tignan muna natin kung kailangan mangyari to. Nakalimutan ko tuloy. Kailan kaya mangyayari to? In what date? Okay, for Aquarius. Aquarius. Kailan mangyayari itong mga good news? Kailan darating? Alright. Open doors. Okay, you will open up doors. Okay, may mga pinto ang magbubukas sa inyo, Aquarius. Okay? Wait, balikan ko yan. Around March, mangyayari next year yung mga sa love, sa trabaho, yung money tree or something like that, possibly during the March, around March. Okay? And also you have Clover. Magiging super lucky kayo around March next year, Aquarius. Okay? There's growth. You will experience awakening, and there's also rebirth na mangyayari. Next, you have February next year. And for some of you, around July. Okay. Wait lang Last. For some of you, around Cancer time. Kasi, so for some of you, during March next year, 2026. Iba sa inyo, February. Some of you, it's on your birthday. Aquarius. On your birthday, if ang birthday mo na fall sa February, somewhere in February, then possibly it's around your birthday month, no? Mangyayari itong mga good news or darating yung good news, something like that. For some of you, Aquarius, it's around Cancer time, so this is between June 22 this year or in July, up to July 2022. So take note of the time, okay? Yung iba sa inyo, talaga mostly around July mangyayari. Now, there's something about divine timing. Yung iba sa inyo, it's divine timing. Kung hindi mangyayari sa mga nabanggit kong buwan or time, yung iba sa inyo, sad to say, divine timing. Now, when we say divine timing, wala sa mga nabanggit ko. Possibly around by the end of this month, possibly August, September, December, wala sa nabanggit kong buwan. So, when we say divine timing, in the perfect time mangyayari, according to God's will, according to universe na gusto niyang mangyari, maitupad sa'yo. But there's something about doors opening up, new opportunities that would lead to your path, to your destiny, to your success, to your growth. So, embrace this, Aquarius, kung ano man itong mga opportunity na magbubukas. Embrace change. Because usually, the opportunity goes hand in hand or kaakibat ng mga opportunity at pagbabago. Kaya kung may mga pagbabago mangyayari sa saan mang aspeto ng buhay mo, tanggapin mo, yakapin mo, hayaan mo kasi para yan sa ikabubuti mo. It's part of your growth. Okay? Now, there's something about distraction. Some of you are distracted right now, perhaps sa love life, perhaps sa trabaho, hindi makafocus, perhaps sa kapirahan, distracted. There's something about, you may not be aligned with your highest good. Okay, nakikita ko na, naintindihan ko na. The reason some of you, yung iba sa inyo, sad to say, matatagalan na mangyayari itong mga good news na paparating. Because good news are good energy actually. It's really just all about energy. So, may mga balakid na mangyayari. The reason why yung iba sa inyo hindi ito mangyayari sa inyo because nadidistract kayo. You are not aligned with your highest good. So, in order for you para mangyari to, you have to be in alignment with your highest self. How to do that? Just trust the journey, embrace change, and stay in the flow. Stay in the flow and trust that the timing is perfect. So wag kayong mag-complain, wag kayong how to stay in the flow. It's just like being happy-go-lucky. Bahala na or something like that. Pinaubaya muna kay God. Pagpapaubaya is also like
trusting God, trusting the divine flow, trusting the divine plan. Right? Paubayan mo na lang and you will see, mag-open up lahat. Alright, so I hope na-gets nyo yung mga sinasabi ko, Aquarius. But I know you will kasi alam ko mga smart kayo. Anyway, maraming salamat, Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus placement at mga cross-watchers na nanonood. Cross-watchers, ayan. And let me know if nag-resonate sa iyo ang reading, like this video if nagustuhan ninyo. Mag-leave kayo ng comment if you want to claim the good news na nabanggit ko dito. And for those of you na hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo para wala kang ma-miss na mga uploads ko next time. Now, Aquarius, sa mga interesado pong sumali sa pa-raffle games na may libreng pahula, okay, dalawa po ang pwede nyong salihan. Pwede kayong sumali sa 500, pwede kayong sumali sa 100. Lahat, both of them, may libreng pahula pag sumali kayo. Okay? For more information, more explanation, panoorin nyo itong video na kasunod nito. Kaya muna kayong alis, magbabalik po ako. Ingat po and God bless. So bago tayo magsisimula, may announcement lang po ako sa mga gusto pong mag-avail ng pahula or tarot reading. Meron po tayong dalawang pagpipilian. Okay, sa mga hindi maka-afford ng 5,000, meron po tayong 500 pesos. Okay, or 100 pesos. Now, sa 500 pesos na pahula, mamili lang po kayo sa tatlong options. First option is yes or no na pahula. Kung gusto niyo magpahula at ang sagot yes or no, like for example, mahal ba ako ng person ko? Or mananalo ba ako ng loto ngayon? Or makakapag-work na ba ako this year? Or makakapunta ba ako ng ibang bansa? Okay, etc. Something like that. The second option is angel card number. Okay, kung anong lalabas na angel card number para sa'yo. And then the third option or last option sa 500 pesos, what's your animal spirit guide oracle card? Now, sa halagang 500 na babayaran ninyo para sa pahula, if gusto nyo mag-avail, may entry na po kayo para makasali sa raffle game na gaganapin this April 30. Ang mga items na makukuha ng winner sa raffle game ay isang Feng Shui or Feng Shui Good Fortune Bracelet na worth 6,980. Ito yon. And also, isang white sage. Para saan po ang white sage? Ito pong white sage ay nagbibigay proteksyon, pangtanggal ng mga kamalasan, pangtanggal ng mga negative energy na kumakapit, pang-cleanse ng aura natin. Okay, para matanggal ang mga bumabalakid sa ating tagumpay, balakid na ma-achieve ang ating mga gustong ma-achieve sa buhay. At also, nag-a-attract po ito ng prosperity, abundance, at blessings. At isang Palo Santo. Now, the Palo Santo is also the same din ng white sage. Okay, ito talaga ang number 1 na pangtanggal ng mga negative energies at pangtaboy sa mga negatibong enerhiya na posibleng kumakapit sa iyo at pangalis, pangtaboy ng mga evil spirits, mga masasamang elemento na posibleng sumusunod sa iyo at pang-proteksyon sa kulam, mga madam. At also may tendency din po pala siyang makatanggal ng kulam if hindi pa too late. Okay, so if kakaumpisa pa lang sa iyo ang pagpuproseso sa iyo ng kulam, may chance pang matanggal ng Palo Santo. Kaya napaka-importante na once a week kayo nagpapausok na mga ganito para hindi totally tatalab sa iyo kung ano man mga kinukulam o planong ikulam sa iyo. Okay? And also, aside from that, meron kayo matatanggap na money and manifestation oil. Paano ito gamitin? Don't worry, sa makakakuha, magiging ang makakapanalo nito, kung sino man ang magiging winner sa paraffle game na to, mabibigyan ng instruction kung paano ito gamitin. Napakasimple lang, no? Ipahid nyo lang ito sa palad ninyo or sa wrist and then mag-manifest lang kayo or mag-pray or isama nyo sa mga rituals ninyo kung may mga sarili kayong ritual. And of course, hindi mawawala ang all-in-one red string. For more information, anong description nito, bakit all-in-one na siya, just visit my website, www.radiomaria.com
bonommagos.com. Now, ang gagawin po sa raffle game ay bunutan. Okay? So, pag sumali po kayo, isusulat ko po ang pangalan ninyo sa papel at ilalagay po sa isang transparent box kasama ng mga iba pang sumali. Ira-raffle po ang mga names ninyo, pangalan na kasulat doon, at ang huling mabubunot na pangalan ay ang mananalo po ng mga items na ito. Okay, now sad to say, isa lang po ang magiging winner sa raffle game. Now sa mga hindi naman afford ang 500 na pahula, meron naman po tayong 100 worth na pahula. Yes or no lamang po ang sagot sa pahula at hindi na ako magbibigay ng explanation kung bakit yes or no. Kung ang ipapahula nyo sa halagang 100 pesos, yes or no, ay sagot lang. For example, like mananalo ba ako ng loto this year? Mahal ba ako ng person ko? Ayan, makapunta na ba ako sa ibang bansa, etc. Now, sa worth 100 pesos na babayaran nyo para sa pahula, may entry na naman po kayo sa isang paraffle game, which is, at ang magiging premyo nyo naman po dito is isang high-grade citrine unisex. High-grade unisex na bracelet. This is worth 980. Kasi napaka-high grade po ito. At meron siyang logo na Bono Magos. Gold-plated. Non-tarnish yan. Hindi yan magta-tarnish sa inyo kahit mabasa. And also, kasama niyan sa 100 is isang 5D money and manifestation oil at isang red string. Ayan. So sa 500 na pahula, ibang mga items ang matatanggap ng mananalo sa raffle game. So worth 100 pesos naman, again, isa rin ang ibang set of items naman ang mapapanalunan ng isang winner. Okay? So sa 500 pahula, ang date raffle, ang date ng raffle event ay gaganapin ngayong April 30 sa Facebook Live. Okay? Sa Facebook Live sa Bono Magos PH Facebook page, yung may blue check po na Bono Magos PH. Now, sa 100 pesos naman na pahula, ang date ng raffle event ay sa April 15 or 18. Pwede po kayong sumali sa dalawang magkaibang raffle event. Pwede po kayong sumali sa 500 at sa 100 na pahula na may raffle game. So, pwede nyong salihan itong dalawang magkaibang raffle event. So, nag-avail ka na ng tarot reading, okay? May entry ka pa sa raffle games, o diba? So, mode of payment is through GCash, Maya Wallet, CIMB Bank, or bank-to-bank only. Okay, pasensya na po at hindi ako tumatanggap ng over-the-counter, pera padala, or over-the-counter for pick-up remittances. So, sa mga gusto pong mag-avail ng tarot reading, 500 pesos or 100 pesos, yan lang dalawang pipiliin ninyo, okay? Na may paraffle pa, mag-message lang po kayo sa Facebook page, Bono Magos PH. Okay, ito po yung Facebook page ko, mga madam, sa hindi pa nakakaalam. Okay, ito po ang Facebook page ko, Bono Magos PH na may blue check. Ayan, so mag-PM lang kayo doon at sabihin nyo sa akin na mag-avail po ako ng pahula, 500 pesos or 100 pesos. Okay, maraming salamat. Tuloy na po tayo sa inyong reading.